Hello guys, nag-aabang kami ng last episode ng Katapusan ng Mundo. Ayan, 8 minutes na lang. Nagamalig ko. Sus, nakasama mo yung boses mo. Ikaw naman. Okay guys, start na kami. Kami rin manonood din kami ng Katapusan ng Mundo. So, maraming salamat sa almost 2.5 years na pagsubaybay. New series of topic coming up this April pa rin po. Abangan nyo po. Sa ngayon, magpapahinga muna ako. Bangag na po ako sa to. Pero, tutuwa ako sa Panginoon. Natapos na rin ang KNM series na ito. 1 hour po to make it. So, kindly watch it. Salamat po. Sila rin manonood do. Ayan. Manonood din sila. Wow! 2 minutes na lang. Ayan, habang nanonood, kain lang. Pa-vlog mo ba yan? Hindi pala sila basta na ang pagkain. What? Wala reaction din. Huh? 5 minutes yan. May bisita kami. Tulog. Ayan o. Tanan! Tanghajo Taiwan. Shout out kay Mario Antonia, Martis Vlog, Elisa Rivera, Fabio, kay Inday Umangla. So, 5. Malapit na lang. Malapit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, start! Marisena. Charita eh. Nasa dispensation pa tayo ng full grace o ng church age. Nasa dulo na po tayo ng church age gaya ng napag-aralan natin sa part 2 ng Katapusan ng Mundo series. Huwag po tayo malilito sa pinag-aaralan natin ngayon dahil nasa dispensation na tayo ng dispensation of eternity. Ang simula ng totoong buhay. Ang simula ng buhay na walang hanggan.
yung mga bansang pumapasok dito. Again, kapag sinasabing mananatiling bukas sa buong maghapon ang pinto ng lungsod, meaning galing sa labas yung mga bansang pumapasok dito. At yung mga glorified body saints na lang dapat yung naligtas. Well, mamaya makikita nyo na ang mga bansa na sinasabi ni Apostol Juan Dian ay mga tao na hindi sumama kay Satanas nung huling paghihimagsik sa lumang mundo. Sa verse na yan, kaya pinaalis si Eva at Adan sa Garden of Eden hindi dahil sa galit ang Diyos, kundi nais ng Diyos na huwag nilang makain ang bunga ng Tree of Life. Bakit? Kasi kapag nakain nila ang bunga ng Tree of Life, of course, hindi na sila mamamatay. Kapag hindi na sila mamamatay, hindi na sila maliligtas dahil ang kaligtasan ay mangyayari kapag sila ay mamatay. Kailangan mamatay ang kanilang physical na katawan para palitan ito balang araw. Remember, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kailangan nilang mamatay physically para kapag dumating si Jesus Christ, ang sino mang manampalataya sa Kanya ay maliligtas after ng kamatayan ng tao. Sa katauhan na wag mo nang makain ang tree. Kung babasahin natin ang 1 Corinto chapter 15 verse 52 to 53, ang mga bunga nito ay iba't iba bawat buwan at nakapagpapagaling naman ng sakit sa mga tao ang mga dahon nito. Kung sa Garden of Eden ay may dalawang puno, which is ito nga yung Tree of Life at yung Tree of Knowledge, ganun din po sa bagong planeta. May dalawang puno pa rin. Sila ay parehong Tree of Life. Isa para sa mga taga-silangan at isa naman ay para sa mga taga-kanluran. At yung dahon nito ay nakapagpapagaling. Kung babasahin natin ito sa English, maliwanag diyan na sa mundo natin ngayon, di mo pwedeng makita ang mukha ng Diyos or else mamamatay tayo kapag nangyari yun. Makita natin siya dahil tayo ay naging banal na sa mata ng Diyos. Naging banal tayo hindi sa ating mga gawa. Tayo ay naging banal na sa mata ng Diyos. Naging banal tayo hindi sa ating mga gawa, kundi dahil sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Kaya sino mang ang magpawalang bisa ng kalitliitan ng bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Ngunit isang katotohanan na oo, mayaman din naman ng mga mortal na tao sa eternity, pero mga royal blood at ang pinakamayayaman ay mga taong nakatira sa New Jerusalem. Bagamat hindi po tayo sigurado kung sino mayaman o sino yung pinaka-option, chapter 21:22. Palagay mo, kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo, subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o kaya't hanggat humihinga ka pa, piliin mo na siya bago maging huli ang lahat. Nice. Tapos na. Okay, that's it.
Ganda. Exciting. Kaya pala sabi lang gusto na nila mag-rap to. Salamat po sa panonood. See you, Katoliko. Okay? Moses, Elijah, Wow. rise. Timeless talagang Wow, KNM. nasasabi mo. Hello po, salamat po sa panonood ng Okay, so maraming salamat po sa manonood. At next topic po natin ay yung sinabi ko dito, no, yung Lihim ng Romano Katoliko series. Ito po ay meron 22 chapters. As in literal na 22 chapters lang po, na hindi kagaya ng KNM na may mga sub-series pa o bawat chapter. Ito talaga 22 series lang. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sila rin nagpapasalamat.